everyone. We've heard our objectives and our purpose today. So, with with that in mind, I would like to proceed with our topic for today that will be delivered by our very own Miss Axela. Okay, Ma'am Axela, the floor is yours po. Okay, so good morning, everyone. So I'm gonna give a short overview for our topic today. Then after this, Sir Soharto will um, guide you on how to navigate the system. So this is a short overview on the e-claims guide. So things to check before encoding e-claims record. The PMCC accreditation code, cipher key, and date registered of the claim package is encoded and saved. So the claim package will not appear on the electronic claim form module if it's not encoded. So kailangan ma-encode po muna natin si PMCC, accreditation code, hyperkey, at saka yung date registered po sa admin module po natin. So next, the diagnosis on the doctor's order should be final. An ICD-10 code should be encoded. The eClaims module will disable unless a final diagnosis with ICD-10 is provided. So kailangan po ma-final diagnosis po muna natin para po lumabas po yung para po mag-provide po siya ng ICD-10 code po. So yung eClaims module po natin is madi-disable po pag wala po yung final diagnosis. So second, there is an encoded accreditation number on the accredited personnel. So dapat po, halimbawa po si doctor po natin, dapat po meron po siyang accreditation number po para po lumabas po siya dun sa professional po. Pag nag-encode po tayo ng claims, para po lumabas po siya dun sa claims po natin under sa professionals, kailangan po is meron po siyang naka-encode na accreditation number. So ito po yan siya, encoding e-claims credentials. So access the admin management sa home screen niyo po. After po niyan, pag-hover niyo po sa system settings, account security, then PhilHealth config and click the e-claims configuration. So pag maklik niyo po yan, so may mag-pop up po na modal. So ito po yung lalabas po. Then i-encode niyo po kung halimbawa po ang package niya po is TB dots, so encode niyo po siya dyan. Yung PMCC, accreditation code, hyperkey po, pati po yung date registered. Pag maka-encode na po kayo, i-save changes niyo lang po. So kung sa part po ng paglagay po ng cipher key is nahihirapan po kayo, pwede po kayo sa amin maghingi po ng assistance. At the end po ng presentation, ipapakita ko po sa inyo yung process po namin on how to send po yung service request form. So yan po, on the patient consultation list, click e-claims to access the module. So yan po. So dapat po maka-encode na po muna tayo ng consultation kay patient na yon para po lumabas po ito. So pag once po na-click natin yung e-claims, lalabas po yan siya. Electronic claim forms po. Yan. So first po natin gagawin is i-click, check po muna natin yung ang status po ni PhilHealth kung up and running. Then eligibility check po para po malaman natin kung si patient is eligible po for the claim. Then pwede rin po natin kunin yung get member pin po para po makita natin yung patient's PhilHealth identification number. And pwede rin po natin i-search yung employer records niya po. Under po sa e-claims module. Then pwede rin po tayo mag-search ng case rate and look po ng cases from the PhilHealth claim server. And if wala naman po siya doon, pwede po kayo mag-download. I-download niyo lang po siya. So mag-search po kayo tapos kung wala pa po siya, yan po, i-click niyo lang po yung download. So sa pag-add po ng e-claims, so sa electronic claim forms po, please click the add new claim record button. On the claim form page, fill up the applicable fields. So yan po, yung mga may asterisk po na red. So yan po yung fill up po natin.
So for the TB Dots package, select if the claim is intensive or maintenance phase po. Then encode the NTP card number of the patient. So ito po, kailangan niyo po include yung NTP card number ng patient, tapos i-select niyo po kung intensive and maintenance phase po siya. So skip ko lang po ito. So yan po, after selecting the type of claim, click po natin yung click the space provided for the RVS code. A window will appear when you can search the and select the code. So yan po. Para po ma-select po natin yung code po for our claims po. So yan. So select a first case rate and if available, select a second case rate. So kung may first case rate po siya, so select niyo po yun siya. Based po siya dun sa doctor's order po natin. Then, kung meron naman pong second case rate po, select din po natin siya. Click the magnifying glass icon to open the search window of an accredited health professional. So dito po, yung para po ma-search po siya dito, ito po yung kailangan natin lagyan ng accreditation number po si doctor para po lumabas po siya dito. Or yung registered na staff po para po lumabas po siya o magkaroon po siya ng professional fee. So on the certification of consumption of benefits, leave the PhilHealth benefit is enough to cover for HCI and professional fee charge. Check if the benefit selected has enough to cover the charge and then check if it does not. So yan po. Ito pong nakalagay dito na certification of consumption of benefits. So yan po. I-check po natin if ang benefit po is enough po to cover the HCI and yung professional fee po na package. So yan, check po natin if yung PhilHealth benefit po is hindi po enough. So, adding e-claims po, ayan po. If uncheck the table adds more column for the discount, benefit and amount after deduction with another item purchase expense not included in the healthcare institution po. Fill up the fields. So, ito po yung natin total health na fees po, then yung professional fee po. So, lalabas po dito yung total actual charge, then kung magkano po yung application for discount, ilalagay niyo po, then yung PhilHealth benefit. Tapos lalabas po dito yung amount niya po after po ng PhilHealth deduction. So, after niyo po ma-save po yon sa submission naman po ng claims, pupunta po kayo sa financial management module. Once access the claims that are encoded and has not been sent are found on the list. So, lalabas po dito lahat na nagawa niyo po ng claim form, pero hindi pa po nasa-submit. So, mag-upload lang po kayo dyan. Yan po, yung document type sa attachment. So, lalabas po dyan kung ano po yung ano po yung need nyo. Siselect nyo lang po dyan. Then, mag-browse po kayo. So, click the browse to attach the signed and required forms. Tick the checkbox on the left side to select the patients for upload. So, halimbawa po maka-upload na po kayo, maka-upload na po kayo ng document, i-check nyo na po yung nasa gilid. Tapos, kiklik nyo po yung upload selected claims to submit the PhilHealth claims para po sa PhilHealth na po masend. So, pag checking naman po ng submitted claims on the financial management module, so pupunta po tayo dyan sa electronic claims, tapos punta tayo sa submitted claims. So, dito po, ito po yung makikita nyo yung nasa baba. You will be directed to the list of submitted claims to PhilHealth. So, yan po, makikita nyo dyan po yung claim status niya in process po. Tapos, may series number na rin po siya. Yan. Tapos, yung claim type and yung patient patient name and last name po. Transmittal number. Yan po. So, pag i-click nyo po yung claim status po, so ito po yung makikita nyo. Yung claim status niya po, claim series number po, tapos claim date received. So, yung para sa RTH naman po, doon din po sa list, yan po. Dito nyo po i-upload po yung RTH nyo. Yung sa options po, tabi po ng claim status yung RTH. So, kiklik nyo po yan, then ito po yung makikita nyo. Send corrected or other required documents to PhilHealth. Once the status is updated to return,
attach the required files are the same as submitted claims. So claims details, view submitted claim details. So ito po siya, may claim type po siya, submitted date, claim series number, receipt ticket, claim number, claim status, and transmission number po, pati yung attachment. So sa attachments po, ma-view po natin yung attached files uploaded to the iClinicSys server and on the PhilHealth Cloud if available. Series number, retrieve the series number if it was not recorded in the iClinicSys. So, ayun lang po. I-share ko po sa inyo yung overview po, paano po mag-send sa amin po ng request for assistance po. So, ayan po, service request form protocols or yung SRF po na hinihingi po namin minsan po sa inyo pag nag-message po kayo sa amin. So, ito po yung process po para po yung request nyo po is makater po namin. So, first po, the client initiates contact by calling or messaging Ma'am Rachel po, ito po yung contact number niya, or yung ICT official number po. So, pwede po kayong tumawag yan or mag-text po. Then, pwede din po kayong mag-chat po sa mga GC natin. I-mention nyo lang po si Ma'am Rachel po para makahingi po kayo kung wala po kayong blank copy ng SRF. Then, if mag-contact po kayo kay Ma'am Rachel, mag-provide po siya sa inyo ng blank SRF po. Then, i-fill out niyo po yon, tapos ipapasign po sa head ng facility. So, after po ma-fill out niyo po yung form, i-scan niyo po yon at isi-send po sa official email address po namin. Ito po yung ict@ro12.uh.gov.ph. Pag ma-receive po namin yung request niyo, i-forward po namin siya sa ICT help desk team po. Then, i-attempt po na i-resolve po yung issue. If successful po, i-update po kayo namin na resolve yung issue and i-verify po yon ni Ma'am May. So, ano niya po sa inyo, tatawagan niya po kayo, kaya we request po na sa form po namin, lagyan niyo po talaga yung details, especially po yung contact person po, pati yung contact number niya po. Para if may question po kami regarding sa request niyo, is ma-contact po namin kayo. So, if hindi po namin kayang i-resolve, forward po namin yung SRF sa KMIS. Then, inform din po namin kayo na, Ma'am, sir, yung SRF niya po is forward po namin sa KMIS. Then, we will follow up po hanggang ma-close po yung ticket. So, same lang din po ng process. Pag successful po, i-verify din po yun ni Ma'am May. So, ito po yung sample po nung sa service request form po namin. So, ito pong sa name of contact person, lagyan po talaga itong sa first na ano. Kung wala pong landline, okay lang po. Pero importante po talaga yung mobile number. Tapos office po, then yung contact person. Tapos if ever po, mas okay po talaga na detailed po talaga yung hinihingi niyo pong request. Kung may attachments po kayo na mapaprovide, mas okay din po. Para po namin ng message, alam po namin kung ano yung request po na hinihingi niyo. So that's all po. Before ko po i-forward kay Sir Suharto, may question po ba regarding sa SRF and sa ano po, presentation? So, if wala na po, I will forward po to Sir Suharto Omar. Sir? Hello, sige. Thank you, Ma'am Axela. So, for now, I'm gonna present to you how to navigate the system. So, rinig po ako, guys. Okay, so let's proceed.
Okay, so nakikita niyo po yung dashboard or yung limang module ng iClinicSys. So ito po yung limang module ng iClinicSys, which is yung EMR, logistic pati yung environmental health, and also the administrative management pati yung financial management. So let's proceed to okay na? Okay, so dito po tayo, wait lang. So dito po tayo sa electronic medical records. Pag-click po natin yan, dito po natin magsisave po tayo ng mga patient dito. So before we save the patient or insert the patient, first is isa-search po muna natin sila para po iwasan po natin yung mga redundant na data po. So let's say the last name is Yap. So pag-search po natin ng last name, so makikita po natin dito is zero found. So that means wala pong available or wala pong Yap po na last name po dito sa patient po. So kaya po natin i-add new. Pag-add new po natin, ito po yung lalabas po. So if i-fill out po natin ito, if i-fill out po natin lahat po ng mga important details, so lahat po ng important details may mga asterisk po yan. So ito po yung demographic ng patient. So first, the last name, and then the first name, sa May. So, check. Type po natin, ang birth date is 12/09/1983, birthplace, single. So, yan. So dito, ang region is Region 12, then ang barangay natin dito. So kung ano po yung barangay, kung saan po kayo nasa, so yun po yung um, ilalagay po natin dito. Let's say ito po yung barangay ni James Yap. So sa Paraiso po siya. So member, let's say father siya. Kung member po siya ng SWD, NHTS, yes lang po natin. So dito po sa family household number, no need na po tayo manual po ng input dito. So click lang po natin yung search button. Ito po yung mag-define last. So pag-click po natin dyan, hanapin lang po natin yung family member na dito. Kung wala po siyang family member na available po dito, mag-generate nyo lang po tayo. So pag-generate nyo, ito po yung lalabas. So household number, and then also the family serial number, ganun lang din po yung gagawin natin. I-click lang po natin yung magnifying glass. So once na wala po yung family member niya po dito, i-generate lang po natin. So ganun lang po. So member po siya ng PhilHealth. So kung yes, yes lang po natin. And then dito po meron din lang din po dito yung parang PhilHealth na icon. So which is i-click lang po natin yan para mag-generate po yung PhilHealth number niya. So let's say patient not found. So wala po siyang hindi po siya member ng PhilHealth. So try po natin, i-manual na lang po. Number, let's say, legend na lang. So once na na-fill out po natin yung important details ni patient, submit lang po natin. So required fields. So check po natin dito.
Wait lang. Check lang natin guys. So, wait. Meron po siyang error for check the fields po. So, kailangan po natin i-check kung ano po yung mga details po na um, mali po or hindi pa po na-fill out po. Check po natin muna. Refresh natin. Medyo parang gatalis. Okay, so after po ma-fill out po yung important details, so pag-submit po natin, ito po yung lalabas po, yung consultation. So ito po yung previous consultation. So wala pa po tayong nalagay dito. So after nyan, mag-add lang po tayo ng consultation. So add nyo lang po tayo. So pag-click po natin ng add new consultation, ito po yung lalabas po. So nature of visit, so if bago lang po siya na pumunta dito, ng consultation lang. So ano yung purpose of visit niya? So TB dots, so ikuan lang po natin yung tuberculosis. So kailan po siya nag-consult sa atin? So let's say i-backwards lang po natin. Let's say noong February 1. So check lang po natin yung weight niya. So kung hindi po natin alam yung centimeter ng height niya, pwede po natin ilagay dito. Okay, let's say 5'5" po siya. And then yung system na po yung mag-convert po ng height niya po. So sa weight naman, let's say 60. And so normal. So wag po natin kalimutan yung sa name of attending provider po. So sa attending provider, sino po yung na-provide po ng kanyang services, let's say si midwife or si doctor po. So let's say si doctor, then chief complaint. So kahit ano po yung lalagay niyo po dito as long as ano po yung parang applicable po sa inyo, madali niyo po matandaan po. So let's say yan po, TB consultation na lang. So dito po sa patient consent, makikita niyo po dito yung click here to view patient consent form. So pag-click po natin yan, ito po yung lalabas. So need po natin ipa-perma po dito si patient para po, if in case po na makita po nila yung kanilang data for another, let's say, kasi ang ito pong data po nila is pupunta po sa central office or sa data banking po. So mapapublic po yung data po nila or makakount po yung data nila sa TV po.
So yes, once na ma-yes po natin, kailangan lang po natin silang mapasign po dito. So after nyan, after natin ma-fill out po lahat po ng mga information, submit lang po natin. So pag submit po natin, ito po yung lalabas po. May basic services and also the FHSI services. So sa basic services, dito po tayo magkakandak po ng vital signs, physical exam, pati yung mga doctor's order. So first is, lagyan po natin siya ng vital sign. Ito po yung mga basic services. So 180, 180 over 90 na lang. Respiratory, yan, and 36.7. So, yes lang po natin. So, depende po ito sa pag-conduct po ng vital sign po. So, ito, kanya po ito siya. Parang sample lang po siya. So, if hypertensive or non-hypertensive po si patient, lagay lang po natin. Then, sino po yung bigay po ng services po. So, let's say si doktor na lang, remarks, pwede natin hindi fill out. Then, submit lang po natin. So, back to consultation. And then, physical exam, kung kailangan pa ng physical exam. So, if kailangan ng physical exam, mag-add nyo lang po tayo. And then, ito po yung lalabas. Yung sa head, let's say, yung head na is normal. Or, let's say, may pale po or yellowish po. So, dyan po makikita. Check natin, yes lang natin. Normal lang. Then, yung administered. Yan. So, submit lang. So, after sa physical exam, punta po tayo sa doctor's order. Sa doctor's order, mag-add nyo lang po tayo. And then, kung ano po yung nire-require ni doctor, let's say yung sa laboratory request, sa TB dots, kailangan po natin ng MTB Gen expert. And then kung sa imaging, kung like ultrasound or x-ray, yan. So, click lang po natin itong x-ray. So, ito kung may alert type, kung allergy or disability drugs, so lagay lang po natin or check lang po natin. So, alert description. So, dito po sa diagnosis, click lang po natin yung final diagnosis and then search lang po natin yung ICD-10. So, ano po yung mga ICD-10 po ng mga tuberculosis? So, check natin dito kung ano po. So, ngayon, ang ilalagay ko lang po dito, isa-sample ko lang po yung A15 na ICD-10. So, yan po yung sample ko muna. And then, kung mag-prescribe ng medicine, pwede po dito. So, click lang po natin yung prescribe medicine na button. So, pag-click po natin yan, lalabas po yung add new prescription. So, pag-click natin yan, so ano po yung, dito po may type of medicine, all drugs, pati yung inventory drugs. So, sa all drugs, pwede po ito po yung lahat po ng data ng mga drugs. Pero sa inventory drugs naman po, ito po yung available po sa ating facility. So dito, wala pa tayong inventory drugs. So pwede po natin siyang punta mo sa all drugs. Search lang po natin kung ano po yung ibibigay po natin na gamot. So, let's say, ano pa mga gamot sa tuberculosis. Yeah, let's say, so, let's say, ang kanatang tambutol. Okay, so, ito po yung sample natin. Let's say, ito is tambutol
for 200 milligram. So, yan po. And then frequency, daily, then dozen, 3 times a day for 8 hours. Quantity, 30. And then kung may mga dito, yung parang purpose of medicine, for asthma or others, so pwede po natin yan. So, ang ilalagay pa lang natin dito yung mga important details lang. So, sino po nag-prescribe sa kanya? Si doctor po. Submit lang po natin. So, pag-submit natin, pwede po tayong mag-generate po ng reseta po. So, click lang po natin yung box dito. Check lang natin. And then, mag-click na siya ng prescription po. So, yan po. Parang prescription na lang. Pwede natin siyang i-print. So, pwede na po siya mag-print sa dito po. So, after nyan, once na nabigyan po natin ng reseta or medicine, isasubmit po natin. So, yan. So, if may mga lab result na, pwede po natin ilagay dito yung mga lab result po sa Gen Expert. Yan. So, ano po yung NTB, RR detected. And submit lang po natin. So, imaging, kung ano po yung makita sa X-ray. So, pwede natin siyang expression. Yan. So, back to consultation po tayo. So, after nyo sa doctor's order, proceed po tayo sa FHSI services, which is yung sa tuberculosis na po. Sa tuberculosis, click lang po natin yan. So, makikita nyo po dito, ang sabi po dyan is, IT's integration is available online. So, that means, need po natin i-integrate yung ating system, or which is yung Integrated Tuberculosis Information System. So, familiar po ba kayo dito sa IT's na system po? So, kung familiar po kayo dyan sa system na yan, pwede po natin i-integrate po sa ating system. So, paano po siya i-integrate yung ating system na IT's sa iClinicSys? So, ganito lang po yan siya ka-simple po. So, punta lang po tayo sa home. Click lang natin yung home dito. So, pag-click natin, punta lang po tayo dito sa EMR ulit. So, dito po sa user menu, ito po yung, may makita po kayong mga button. Ito yung patient list, search all records, pati yung system integration. So, click lang po natin yung system integration po. So, pag-click po natin yung system integration, i-add lang po natin yung ITs po, which is yung Integrated Tuberculosis System po. So, click lang po natin yung add new record. Pag-click po natin yan, kung ano po yung username pati password nyo po sa system na yun or sa ITs, yun po yung ilalagay po natin dito. So, after nyan, then select lang po natin yung ITs. So, ito po yung ITs dito. Yan. So, pag submit po natin yan, let's say submit natin. So, may makita na po kayo dito yung integrated na po siya. So, check po natin kung ano po yung lalabas po doon sa FHA services na which is yung tuberculosis. So, paano po natin makita yung mga patient? Punta lang po tayo sa patient list. Pag-click po natin yan, ito. So, click lang po natin si James Shop, which is ito yung patient namin for tuberculosis po. So, click natin yan, then details. Click po natin details. And then, ito po, FHA services. So, pag-click po natin yan, so hindi po yun siya lalabas po dito kasi ito po ay offline po itong ating system. Which is, hindi po ito yung website po. So, ang lalabas po dito is parang magsasend po kayo ng details ni patient papunta sa
system na tuberculosis, yung integrated tuberculosis system po. So once na ma-send po natin yung data ni patient, pwede po natin siyang tignan po sa system na ITs po. So ganyan lang po yun, parang magsisend lang po tayo ng data papunta sa ibang system po. So pag send po natin yun doon, automatic yung data po dito ni patient is pupunta po doon sa system po ng ITs. So ganun lang po yung sa tuberculosis lang po na uh, pag patient or pag consult po ng patient po sa tuberculosis. So may isasend lang po natin yun siya dyan sa ITs integration or sa ITs na system po. So dito po yung kasi po ang pinagandaan po ng Clinsys is pwede po tayong mag-generate po ng FHSI report. So paano po tayo mag-generate po ng FHSI report? So let's say ito po yung module natin. So punta lang po tayo sa EMR and then click lang po natin yung FHSI report po. FHSI report, kung kailangan niyo po ng TCL, click lang po natin yung TCL. And then, ano po yung report na gusto niyo pong let's say, itong planning or prenatal. So, date range, January to February. So, pag-generate po niyan, so lalabas po yung report po dito. So, let's say, check po natin kung ano po yung prenatal family plan. So, yan. Let's say ito po. So, makikita po natin yung TCL natin. So, yan. So, kung let's say lahat po ng mga patient is nilagay niyo po sa system, so hindi na po kayo mahihirapan mag-generate po ng FSSI report. So, kahit 2023, 2020, as long as na input niyo po yung lahat ng data ng patient, i-generate niyo na lang po. So, yan. And then, pwede na po siyang i-print. Ito po, pwede natin i-print or pwede natin siyang i-export sa Excel po. So, lahat po ng reports, dito po yan sa, kung gusto niyo po ng M1, M2, so, kailangan po natin yan siya. Or may master list po tayo dito. May household profile. Yan. So, check natin dito, household profile. Yan. So, wala po. So, as long as lahat po ng report po is, or lahat po ng data ni patient is na lagay niyo po dito, pwede na po kayo mag-generate po ng mga FSSS report po. So, yun lang po. So, any question po about sa pag-integrate po or sa flow po ng TB dots? Any clarification po? So, kung wala na pong tanong, if may tanong, pwede po kayong mag-comment po or raise your hand lang po para at least po pan po natin yung mga tanong na parang hindi po klaro po sa inyo paano po yung pag-process po ng tuberculosis.
Sige po, hello po, Ma'am Jelly. So, ito po yung question niyo, yung sa gamot. Na intensive phase po is, ano po ito siya, ma'am? Parang isang gamot lang po ito. So, sa isang gamot, ito na po sila lahat. Parang ganun po. If I'm Yes, missing. sir. Isa na po yun. Okay, let's say, check po natin. Wait lang, check. If I'm missing. Wala talaga siya. Okay po, so sa ganyan po na gamot, ma'am, ang masasuggest lang po namin is ikuha na po namin po sa central office po para at least ma-add po ito siya sa medicine po. Since na wala po siya or wala pong data na ganitong gamot po sa system po. So, ipapa-add lang po namin ito siya. Or if meron po kayo sa inyong facility, pwede niyo po siyang i-manual through sa system po. Let's say kung dito po sa system, if meron po kayong ganyan po na gamot sa facilities niyo po. So dito po sa module na logistic management, click po natin siya and then mag-add inventory lang po tayo. Add inventory kung saan po yung source nyo. Let's say na receive, procured, or donation. Let's say receive and then ano pong program. Let's say tuberculosis program, TB, then drugs and meds. So rifampicin or other supplies na lang. Drugs and medicine na lang tayo. So wala talaga siya and then kung wala talaga, i-others lang po natin dito. So other program lang po ang gawin lang po natin sa office program. Then type of commodity, drugs and meds. So description. So pwede na po natin ilagay dyan po yung kanyang gamot po. Since na wala pa po siya sa ating system. So pwede natin ilagay na ganyan. Then measure. Let's say 500 milligram or ano, quantity, kung ilan yung quantity na na-receive nyo, let's say 100, 10 unit cost. So, ilagay lang po natin yung expiration date dito, kung kailan po siya na-expire. So, kailan nyo na-acquired ngayong 2025, January. So, after nyan, submit lang po natin. So, once po na nalagay po natin yung ating gamot sa facility, ganito lang po yung gagawin po natin. So, proceed lang po tayo, check lang po natin sa patient. And then details, pag-click po natin ng details, prescription. So add new prescription. Instead of all drugs, dito po tayo sa inventory drugs po. Sa inventory drugs, dyan na po yung gamot po.
kung kung meron po kayo dyan sa facilities niyo po na drugs po na ganito. So, daily, then 3 times a day, quantity, kung ilan po yung ilalagay, ilan po yung bibigay natin. And then, administered. So, submit lang po natin. So, once na malagay na po or mabigyan na po natin si patient, automatically yung drugs po natin is mag-adjust po yan siya. Pwede po tayo mag-dance dito. Or pwede po tayo dito mag-report. So, yan. Total inventory. Yan. So, ganun lang po yun siya, ma'am. If meron po kayong gamot po na ganyan sa facilities nyo po, ang suggest ko na lang po is imamanual nyo na lang po siya or ilalagay nyo na lang po sa um, logistic management po. Para at least po magbigay po natin kay ano po. Thank you po, sir. Okay po, salamat. So, kung ganun lang po, ikon lang po natin sa toll office po para at least ma-add po siya sa all drugs po. Pero for now, yun lang po yung suggest ko muna is ilagay lang po natin sa inventory drugs, which is yung sa logistic management. Okay po, thank you. Tama. So, any question pa po? Hello po. May question pa po ba kayo? Kung wala na po kayong question, babasahin po namin yung question po na gisabit nyo sa ano po, question and queries po na nakalagay po sa attendance. If wala na po. Hello po. So kung wala na pong ano po, magbabasa po kami ng question or suggestion po na nakalagay po sa attendance. And yung mga wala pa po naka-ano po sa attendance, naka-fill out po. Pa-fill out po, naka-pin po yung link po ng Google form po natin. Currently po, meron na pong so 10 po na nag-fill out po. So pa-fill out po kami para ma ano po, recorded po yung mga umattend po dito. So magbabasa po kami. First po, from Ma'am Aisa Java, MCP po, RH Midsayap. Suggestion for the next topic if MCP about XML ISOA. So regarding po sa ISOA, magkakaroon po tayo ng separate session po. Inintay na lang po namin yung update po doon ni KMITS. So pag makabigay na po siya ng update sa amin, so magkakandak po tayo ulit ng training po regarding po sa ISOA. Ang alam ko po, hanggang April 1 pa man din naman po siya. So mag-follow po kami sa kanila next month po for that update po sa ISOA. Then next po, from CH Ocoronadal, Sir Michael Valdez. So ABTC. Yes po sir, next topic po natin for next week is ABTC po. Since ayun na lang po yung package na hindi pa po natin na-discuss po. And from Glan Super Health Center, Sir Harvey Gutierrez. Next topic, general consultation. Sir Harvey, can I ask po, ano po sa general consultations?
Hindi po ba siya, sir, belong sa e-consulta po? Itong general consultations po. Sorry ma'am, Axela, ano po yung tanong niyo? Yung sa suggestion po, yung for next topic po yung general consultations po. I-ask ko lang, sir, if hindi po ba siya, sir, belong sa e-consulta po, yung mga package na binibigay po ni facility? Magkaiba kasi yung ano namin hindi pa ako kasama yung i-consulta namin sa iClinicsis. Bali, gusto ko sanang i-reorient nyo sa amin, ma'am, yung ano lang, yung pang EMR lang. Tsaka kung pwede, isama na rin yung i-consulta package kung pwede. Okay po. Ang ina-ask niyo po, sir, is ano po, for next na topic po or for specifically po sa Archuglan lang po? Pwede. Hindi ko gets. Ano Ano yung po, pwede po tayo, sir, magkaroon ng separate session po. Online, kung online po yung request niyo, sir, magpasend lang po kami, sir, ng letter po for online training po. Then separate ano po, at least po sila po yung mga kasama. okay. Apo. So, para mapagbigyan kami, kailangan talaga ng letter of intent. Yes po, sir, para at least separate po na session po. Compare po na andito po na medyo madami po. So limited po yung time. Opo. Sige po. Okay po. Sige po. Ayun na lang po gagawin namin. Salamat po. Yes po, sir. Thank you po. Okay po, so next po, from RHU Tantangan, may si Sir Jonald. Paano po ang gagawin pag claim ng mga booster po? Hello, sir. Sir Jonald po. Pwede po mag-ask po. ABTC po ba tong package, sir, naglatukoy niyo po? Thank you, ABTC. Hello po. Sir Jonald po, ang pagkakaalam po namin, sir, same process lang po. Yung attachment lang po yung hindi ako sigurado kung ano yung mga i-attach po doon. Pwede po kayo, sir, kumontak po sa Leo niyo po regarding po sa attachment po for sa booster po sa ABTC. Ha? Next week? Oo, next week. Okay po, sige. Kung wala na pong question, reminder lang po ulit na pa-fill out po ako ng attendance po. Nasa in-call message po yung link sa Google Form. So, dito lang po kami mag-send ng link, hindi po kayo mag-send sa mga GC. So, yung mga umattend lang po talaga dito yung nire-record po namin for attendance.